Good morning guys, mga kasimangisda. Approaching nga po tayo dyan sa ating isang vessel na dati ko rin po sinakyan na si Marimar. On board po dyan ngayon si Falcon. Ayan. Dumaan po kami dyan kasi halos magkalapit lang kami sa area. And so happen na sila ay naka-area. Mas nauna silang naka-area dyan at nakakuhita sila ng spot. And then yan, lumipad din po ako dyan. At yan, dinaanan nga natin. Para magkumustahan naman yung dalawang helicopter natin sa laut guys. Yan po yung mga typical days natin na nangyayari pagka nasa laot tayo, pagka magkasama yung dalawang helicopters natin sa laot, si Falcon at saka si Eagle. Si Falcon po yung orange, si Eagle po yung black na ginagamit ko ngayon sa ngayon. Iniikutan po natin siya ngayon para magkumusta yung dalawa nating ibon na pinalilipad dito sa Pacific Ocean. Nasa Papua New Guinea kami guys. So ito po ang trabaho ng isang tuna spotter, tuna pilot. Ayan. So, kapag gaganyan po, ang ganda ng panahon, pliable, kami po ay nakaka-maximize ng lipad. Thank you Lord for the blessing of good weather sa lahat ng mga kasimahang isda. At sa inyo rin dyan po sa Pilipinas, sana po lagi tayong good weather, good health. Ingat po kayo dyan. So yan, nakikita nyo sa atin, sa harapan nyo, ang ating dating alaga na si Falcon. Ayan po ay ginagamit na ni Cap John. Yan, ang ating piloto, si Cap John Enverga. Siya po yung tinrain ko dyan. Last time for 2 months si Cap John, kaya certified tuna pilot na po yan sa ngayon guys. So siya na pang gumagamit ng ating helicopter ni si Falcon. So ayan, ganyan guys. So nakakatuwa naman kasi na makita mo yung kasamahan mo dito na naka-area sila, which is meron silang blessing. Kami naman po ay pagkatapos ng kumustahan na yan ay kami po ay maghahanap na ulit ng grasya para naman po yung mother boat ko na sinasakyan ay may aryahan din guys. Kasi napakahalaga po ng isang araw dito sa amin sa fishing ground dahil sa laki po ng binabayaran ng kumpanya dito sa araw-araw. Bukod pa po yung bayad natin sa permit, bukod pa po yung sa license ng mga barko na to, license din po sa pangingisda, yung krudo ng barko, may helicopter po tayo, ang dami nating tauhan. So, kailangan po ang isang fishing boat dito ay makaarya at makahuli sa araw-araw guys kasi napakalaki mong gastos guys. Yan po ay sinasabi ko pa rin sa ating mga previous vlog. Sa bago lang po sa ating mga followers saka subscriber, binigyan ko lang po kayo ng counting idea na hindi po basta-basta ang pangingisda dito. Hindi po bangka lamang ang ginagamit namin. Hindi po kami ordinaryong mangingisda na banggang dimotor po. Kasi dito po sa area, napakalalim po ng lugar. Ito po yung tinatawag nating deep sea fishing. Pangmalaliman po. Bawal po kami sa mabababaw na lugar dahil sa laki po ng lambat namin na humigit kumulang 1 kilometro ang haba at may lalim po ito na 200 fathoms. Siguro po nasa 300 meters po yung lalim nito. So, bawal na bawal po kami dyan sa mga bahura, malapit sa isla. Kaya ganun guys. Pinaliwanag ko ulit sa inyo para magkaintindihan at para yung mga buzzers natin dyan, maliwanagan po. To educate people yung walang alam. Yun lang po ang purpose natin. Hindi po para tayo ay i-brag natin sila. Pero yun nga po, para mas hindi lang po tayo nagpo-content ng walang katuturan. Ibig sabihin, isang purpose po ng ating pag-vlog ay ma-educate yung mga viewers natin na dito pala hinuhuli yung mga dilatang tuna na ating binibili. Yung mga dilatang tuna dyan sa Pilipinas at around the world. Ito nga po ay international commercial fishing na kami po ay mostly nagde-delivered ng isda dyan sa Jensan para sa mga canning company dyan na naglalata ng dilatang tuna guys at worldwide guys. So yun po, magandang umaga po sa inyo at ayan, pinakita ko lamang po yung kung paano kami nagkakakumustahan hanggang tinginan na lang guys kasi at saka usapan sa radyo. Once na kami ay sama sa isang area or misam 100 miles, nagkakausap pa po kami ng piloto. Ganyan pong kalayo ang reach ng ating radio communication pagka nasa laot tayo at tayo ay lumilipad helicopter to helicopter guys. So, ganyan po ang buhay ng simangisda. Hindi po madali ang buhay dito. Napaka-risky po dito ng trabaho ng mga kasimangisda. Sa dami po na nagtatanong na masarap daw po ang trabaho namin, maganda daw po ang trabaho. Maganda po sa nakikita nyo. Pero yung hirap po na nararamdaman ng mga kasimangisda na malayo sila sa pamilya, at napaka-risky po. Puro mga hydraulics, mga electricals ang ginagamit dito. Napaka-high-tech po ng ating pangingisda. Kaya maraming salamat po sa pagtangkilik guys. Sa mga gusto pong mag-join sa amin,
Follow nyo lang po ang page ng ating company, Fravel Fishing Corporation, Crewing Management. Fravel Fishing Corporation, Crewing Management. I-follow nyo po yan. Diyan kayo mag-inquire. Diyan po sila tumatanggap ng kanilang applicants. So, follow instruction lang po. Huwag makulit, guys. Sa dami po may message sa akin, ay hindi ko na po kayo maisa-isa. Good morning, si Mangisda.